Mga kaibigan, tinuluyan na po na i-contempt at ipakulong. Ipakontempt at actually pinapa-arresto na ho sa PNP itong si Colonel Hector Grijaldo ng PNP. Ito pong opisyal na ito ay ilang beses nang ipinatawag ng Quadcom hearing ay hindi po nakikipag-coordinate. Ang dami daw pong alibay na kung may sakit, kaliwat kanan ng mga dahilan. Pero sa Senado, isang beses lang itong inimbitahan ay dumalo. At ang naging pahayag nito ay masyadong naging negatibo sa Kongreso dahil sinasabi niya siya daw ay pinilit na paaminin o pagsalitain tungkol sa di umano merong reward money, reward system sa war on drugs ng nakaraang administration. At tinukoy niya ay Congressman Fernandez, Congressman Navante ang nagturo daw sa kanya. Hindi naman totoo. At dahil doon ay lalo pong kinailangan siya ng Kongreso na humarap sa hearing pero hindi naman dumadalo. Naku, ayan po ang hindi matanggap ng ating mga kongresista. Kaya po siya ay kinontempt na. Pakinggan po nito itong sinasabi ni Congressman Ace Barbers na siya pong overall chairman ng Quadcom hearing. To the Philippine National Police and the appropriate department where Colonel Grijaldo is an active member, that the House Committee or the Quadcom has cited him in contempt. Therefore, ang kasunod po nito ay isang order na manggagaling sa committee ito to arrest Colonel Hector Grijaldo for violating the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation of the House of Representatives. Dahil sa pag-snub sa ilang beses na imbitasyon, pinatawan na ng contempt ng House Quadruple Committee o Quadcom si dating Mandaluyong Police Chief Police Colonel Hector Grijaldo. Iniutos ang pagtitine sa police official sa premises ng House of Representatives. Batay sa ulat ng medical doctors ng PNP General Hospital, kasalukuyang nakakonfine sa isang Pasig Health Facility si Police Colonel Grijaldo matapos sa mailalim sa shoulder surgery noong December 2. Si naging 2nd District Representative Pami Zamora hindi na ho kasi parang hindi na ho makapaniwala o matanggap ng Quadcom ng mga membro ng Kongreso na may sakit o lagi na lang may sakit sa tuwing ipapatawag at magsasagawa ng hearing ang Quadcom. Kaya nga po nag-decide ang Kongreso na siya ay contempt na, ipakulong na. Dahil nga hindi ho talaga nakipag-ugnayan, samantalang yan po ay isang mataas na opisyal, isang colonel ng Philippine National Police. So, bahagi pa rin po ito. Nako ba, mahirap yan, magpapasko, kinontempt ka. So, kung ikaw ba nagpapagaling o nasaan ka man ngayon, pag nahuli ka, baka magpasko ka dun sa loob ng kulungan ng Kongreso. Kasi mataas na opisyal ng PNP, ang lahat ng PNP halos nakikipag-coordinate sa mga hearing. Kasi alam ng PNP, pamunuan ng PNP na tama at legal ang mga public hearing in aid of legislation, maging sa Senado. Pero bakit itong itong opisyal na ito ay mas pumapabor sa kanya o pinapaboran niya pag ang Senado ang nag-hearing? Isang patawag lang siya, dumating siya ron Tapos sa Kongreso, hindi. Di ba? Marami ho kasi dapat ipaliwanag ito sa totoo lang. At ito ay pinagdudahan pa ngang baka kasapakat ito ng grupo ni Garma at ni Leonardo na identify na malapit kay dating Pangulong Duterte doon po sa kanyang kampanya doon sa task force na binuo tungkol nga po doon sa war on drugs na karaang pamahalaan. So, humaba at uminit. Alam mo kung nakikipag-ugnayan lang, nagparticipate po sa mga hearing, hindi ho mako-contempt yan. At saka hindi ho mapapagdudahan na mayroong pinagtatakpan o mayroong kinatatakutan. Kasi kung yung magugunita, masyadong matindi yung kanyang sinabi doon sa Senado na pinaniwalaang siya ay nandoon dahil inimbitahan ni Senador Bato de la Rosa na naging pabor kay de la Rosa yung kanya pong mga statement doon sa hearing. Ayun po yung mabigat. Kaya nga ang tingin po ng Kongreso, pumapabor ka lang sa Senado, sa Kongreso hindi. Hindi ho pwedeng ganunin ang ating mga mababatas sa mababang kapulungan
dahil meron silang authority to contempt at meron din silang authority to investigate at investigation and aid of legislation. Lalo nga po, kaya nga Quadcom yan eh. 4 na committee pinag-isa at first time na nangyari ang Quadcom sa kasalukuyang administrasyon. At sa akin naman personal na assessment sa pagtutok dyan, from day 1, naka-13 hearing na sila, ay marami ho silang na-expose na maaaring paglabag sa batas at inabusong batas ng mga taong kanilang inimbestigahan. At ako naniniwalang majority ng mga Pilipino ay natuwa, nasiyahan, nalaman nila kung ano ang nangyari sa nakaraang gobyerno. Kung meron mga ayaw niyang hearing na yan, ayun lang pong mga naakusahan at kamag-anak nila. Pero yung majority ng Pilipinong walang kinalaman sa mga illegal na gawain, mga Pilipinong walang kinalaman sa mga at nagulat sa mga sitwasyong paglabag sa karapatang pantao at sa buwatan ng mga opisyal ng PNP, iilan naman sila at yung nakaraang gobyerno, abay talaga hong matindi. At yun ho ang na-expose dyan. Human rights violation, nakabili ng maraming mga property ang mga Chinese national, libu-libong hektarya ng lupain dito sa Luzon at sa buong Pilipinas, at illegal drugs, at yung public order and security and safety. Ayun kasi yung POGO operation ay nagkaroon din po ng mga iba't ibang mga crime. So, yung 4 na komite sa tingin ko po, after at mula day 1 hanggang matapos ang 13 sunod-sunod na hearing, marami silang nagawa. At katunayan, 5 kung di kakamali, 5 ng proposed bill ang kanilang na-file in aid of legislation. Nagrekomenda na sila sa DOJ at Office of Solicitor General doon sa inisan nilang mga findings or report para mag-file ng mga investigasyon at kasuhan ang mga taong maaaring may kinalaman dito. Dito rin po sa Quadcom umamin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siya ang may project, siyang nag-utos. Inaako niya ang lahat ng pananagutan, pero hindi naman siya nagsisi at hindi naman humingi ng kapatawaran doon po sa mga di umano'y naging biktima ng karapatang pantao ng kanyang administrasyon. So, doon sa pag-aming yan ng dating Pangulo, kaya nga hindi na kinailangan pa na siya ay iharap sa susunod na hearing o itong nakaraang hearing. Dahil nga po, umamin na siya at inap na yung kanyang pag-amin. Ngayon ay popokus na lang ang committee sa mga recommendation. Sa mga recommendation, administrative case or criminal cases at iba pa. Mula sa dating Pangulo, PNP at iba pang nakasaging kasapakat dito po sa isang programang umaikot ang di umano'y human rights violation, 30,000 na mga naging biktima ng war on drugs na naghahanap ng hustisya. Okay? So, asahan na natin. Maraming kasong irerekomenda, maraming kasong kakaharapin. Ang lahat ng merong sa tingin ng Quadcom ay may pananagutan under the law. Matapos nga po ang kanilang mahaba at series na mga hearing in aid of legislation. Please like, share, and subscribe sa hindi pa sa ating pong mga channel. Lalo na dito, Mike Abi Opinions at yung kabilang channel natin, MA Pinoy TV.